pagbabago. Hindi pwedeng manatili lang tayo sa isang kalalagayan. Amen po ba? Amen. Hindi pwedeng manatili tayo sa isang sitwasyon lang sa ating buhay. Need talaga natin ng changes. Sino po rito yung ayaw ng changes sa buhay? Wala, no? Lahat po tayo gusto talaga ng changes. Yung mga taong ayaw ng changes, baga para silang patay. Kasi ang patay, wala na yung magagawa sa buhay. Buti pa nga yung patay nagbabago. May laman, pero darating ang time, magiging buto. Di ba? At least sila nagbago. Pero yung mga tao na ayaw magbago sa buhay, mahirap po yun. Ang salita ko sa kanila, kawawa talaga pagdating ng araw. Amen po ba? Amen. Kaya hindi ko na po patagalin. Yung title po natin na ating pag-uusapan ay 2023, The Light of the World, Change is Coming. Ayan, may naalala po ba kayo pag sinabing change is coming? Parang panawagan dati ng ating Pangulo, ni former President Duterte. Tama po ba? Diba? Kasi napakahalaga po yung salitang pagbabago. At tayo po dapat, habang tumatakbo yung araw, tumatakbo yung mga buwan, panahon, dapat nararanasan po natin yan. At nakikita natin talaga na malapit na mabago. Amen po ba? Amen. Kung dati ako walang uban, ngayon pansin ko pag ako nagsasalamin, dumadami na po uban ko. Sabi ko, ito na talaga yung changes nangyayari talaga. Amen po ba? Pero hindi ko siya tinitingnan as negative. Alam niyo po, marami kasi sa tao na kapag nagbabago sa buhay, nagbabago yung estado ng kanyang buhay, nagbabago yung kanyang style kung paano siya gamit. Yung iba, ang dating sa kanila negative po, problemado sila. Pero napansin ko, pag para nasa Panginoon tayo, yung mga changes, positive po ang dating. Motivation, encouragement po yan. Kasi every time po na mayroong changes, may opportunity. Amen po ba? Amen. Kaya masarap po na magkaroon talaga ng changes sa ating buhay. Magkakaroon po tayo ng mga opportunities na kung saan yun po yung magiging way para talaga tayo pagpalain at magamit ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sabi po doon sa verse, sa 2 Chronica, chapter 15, verse 1 to 7, sabi po dito, dito po ako sa Bible, sabi dito, si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Huda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel, wala pa rin nagtuturo at wala ring kautusan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit sa lugar, naglalaban-laban ng mga bansa at ang mga lungsod sa kapwa lungsod sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng Diyos. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob, gagantimpalaan kayo dahil sa inyong ginagawa. Napakahalaga po ng salitang changes. Maraming tao po ayaw sa changes. Gusto nila kung ano yung meron sila ngayon, yun lang hanggang katapusan na. Pero tinitingnan ko po, pinag-aaralan ko, ang changes ba talaga kailangan sa buhay? Amen. Diba? Ang bata ba, dapat ba hanggang doon lang sila sa pagbasa at sumulat lang? Alam niyo po, tinitingnan ko sa sarili ko na lang, sabi ko, hindi pwede. Kasi lalaki sila, magkakaroon sila ng responsibilidad sa buhay, sa ayaw at sa gusto nila. Kung mga bata pa sila, wala pa silang obligation, wala pa silang responsibility, pero darating ang time na magkakameron po. Kaya kailangan talaga nila ng changes. Amen po ba? Amen. Kaya tayo, mahalaga po na yung magiging mga changes sa ating buhay, hindi natin tinatakbuhan, hindi natin tinatalikuran, hindi natin kinatatakutan. Kasi kailangan po yan para tayo lalong lumakas, lumago, at talaga mag-improve sa ating buhay. Kaya kung gusto po natin na malaman na yung changes malapit nang dumating, yung changes mangyayari sa ating buhay, sabi po dun sa una, change is coming kung makikinig ka. Lahat po ba nakikinig? Amen. Amen. Yung mga hindi po nakikinig, taas po ang kamay. Ayan, wala. Ay, buti. Alam ko, tataas ang kamay.
Sabi po dito, sa verse 2, pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa at kayong mga taga-Huda at Benjamin." So pwede po natin kayong mga taga-JCLM Sukol. Alam niyo po, isa sa paraan para magkaroon po ng changes sa ating buhay, kailangan po natin ng pakikinig. Why? Kasi sa pakikinig po natin, doon natin malalaman kung ano yung dapat natin gawin. Maraming tao, pagdating sa pakikinig, matigas po ang ulo. Ayaw makinig. Kaya nga yung mga magulang, nagagalit, talagang naha-high blood, kasi nga yung mga anak, ayaw makinig, matigas ang ulo. Di ba? Ang pakikinig po kasi, pagpapakita ng ano yan, disiplina. Kaya kapag ang anak po natin, hindi nakikinig sa atin, ibig sabihin, maaaring hindi nabigyan ng tamang disiplina, walang disiplina, kulang sa disiplina. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Dapat po, marunong din tayong makinig. Kasi sinasabi natin, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo magtungo, kahit anong gawin natin, na Kristiyano ako, pero pagdating sa pakikinig, may problema tayo palagi. Why? Kasi pagdating sa pakikinig, kung ano yung gusto lang natin, yun lang ang ating ginagawa. Kaya napakahirap po. Kaya matindi po yung rito. Yung sinasabi po ni Azarias, ni Propeta, nung siya ay nilukuban ng Espiritu nito. Sabi dito, "Pakinggan mo ako, Asa at kayong mga taga-Huda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya." Sabi po dun sa una, kung makikinig ka, letter A, dapat pumanig ka sa Diyos. Yan po yung kailangan natin. Kasi, ibig sabihin, kung nakikinig ka, ibig sabihin, hindi ka labag o hindi ka laban sa Panginoon. Amen po ba? Kasi pinapakinggan mo eh. Yung mga taong ayaw makinig, wala sa panig din yan. Halimbawa, meron kang sinasabihan, meron kang pinapayuhan, meron kang tinuturuan, hindi panig yan sa sinasabi mo kung hindi yan nakikinig. Amen po ba? Kaya tayo, napakahalaga po kung gusto natin talagang mabago yung ating buhay, magkaroon ng changes sa ating cell group na makakatulong para lalo pa ito lumago, kailangan nating makinig. Papanigan natin ang ating Diyos, wala nang iba. Kasi mahirap po, ang daming tao ngayon kung kani-kanino pumapanig. Ako, panig ako kay ganito, kasi kilala, dito ako sa sikat, dito ako sa mga pangyarihan, dito ako sa may influensya. Pero nakalimutan nila na ang dapat nating panigan, walang iba kundi ang ating Diyos. Siya lamang, wala nang iba. Amen po ba? Amen. Yung mga tao sa ating paligid, ipapadala ng Diyos yan para gamitin, para makatulong sa atin. Pero number one pa rin po dapat sa ating buhay, ang Diyos ang ating panigan. Wala nang iba. Kaya yung mga gusto po rito umasenso sa buhay, sino po yung gusto umasenso? Magkaroon ng sariling business. Ang kailangan yung gawin po, makinig. Ito pala dito, sa tenga, makinig. Why? Kasi nagkakaroon po ng mentor. Yung mentor ang magsasabi sa'yo anong dapat mong gawin. Amen po ba? Amen. Pero pag hindi ka nakikinig, hindi mo pinapanigan yung sinasabi ng mentor mo, paano mangyayari yung changes sa buhay mo? Yung sinasabing paglago ng business mo. Di ba? Kung sa pagme-mentoring ni Pastor June, ni Tatay Benji, hindi tayo nakikinig, hindi tayo pumapanig sa sinasabi nila, paano lalago sa group natin? Paano tayo makakatagal sa ating paglilingkod? Di ba? Lalong higit kung hindi tayo makikinig sa ating Panginoong Kristo, sa kanyang mga sinabi sa Bible, paano tayo makakatagal? Paano tayo makapaglingkod ng maayos? Amen po ba? Napakahirap po pag talaga hindi nakikinig. Ang mga hindi nakikinig palaging, o sila yung madalas na walang alam, walang nalalaman. Kasi nga ayaw makinig. Ang ayaw makinig, sila yung ayaw tumanggap ng katotohanan. Sila yung ayaw tumanggap ng blessings. Kaya kung ayaw nyo makinig, ayaw nyo ng blessings. Mga anak, sino po mga anak dito? Pag hindi kayo nakikinig, ibig sabihin nun, ayaw nyo ng blessings. Amen po ba? Kaya ako, sabi ko nung bata ako, minsan nakikinig ako, minsan hindi. Sabi ko, wala palang blessings yun. Kaya kung ako'y magiging bata ako, halimbawa lang, makikinig na ako. Amen. Pero hindi pa rin naman pala hulihan lahat. Kahit pala ako, ganito yung edad ko, 30, salamat sa Diyos, naka-30 na ako. Mata pa daw? Praise God. Kahit naka-30 na po ako, hindi pa pala hulihan lahat. Hindi porkit tatay na ako,
hindi na ako makikinig. Pwede pa rin pala. May pagkakataon pa pala ako. Akala ko applicable lang yan sa mga maliliit na bata. Kasi ako, pwede pa ako makinig kanino? Sa ating pastor, sa ating coordinator, sa ating cell leader, di ba? Sa ating magulang, kung may magulang pa tayo, pwede pa rin tayo makinig. Kasi ang mga magulang natin, kahit tayo magulang na rin, pwede pa rin nila tayo bigyan ng payo, ng advice, di ba? At higit sa lahat, dapat nating pakinggan ang tinig ng Diyos. Amen po ba? Kasi nangungusap dito ang Diyos. Ipinadaan yung pangungusap, yung mensahe kay Propeta Azarias. Nasabi doon, pakinggan mo ako, makinig ka. Kaya pag hindi ka nakinig, kawawa ka, yari ka. Diba? Pag nasabi na hindi ka nakinig, nga ka ngayon, biglang sabi mo, ano bang gagawin ko? Kaya nga minsan sa trabaho, nangyayari din po yan. Pag hindi ka nakikinig, nag-cellphone ka lang habang may nagtuturo, may nagdi-discuss kung anong dapat gawin. Pagkatapos magturo doon, hindi mo alam ang gagawin. Tanong ka ngayon sa katabi mo, ano bang sinabi ni Sir? Ano ba yung dapat daw gawin? Ano daw ang gagawin bukas? Di ba? Ganun din po tayo. Lalo na po pagdating sa ating sermon. Kapag sa mentoring, hindi natin pinakinggan yung mga mahahalagang bagay na tinuturo po ng ating mga leaders, talaga may hirapan po tayo magkandak ng sermon. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po dito, kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, makikinig tayo sa ating Diyos. Ikalawa, sa letter B po, dapat, sabi dyan, matagpuan natin ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, ang mga nakikinig po sa Diyos, natatagpuan niya ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi pansinin niyo po ito, ito pansinin niyo po mabuti. Tayo, pag nakikipag-usap, alam po ba natin kung nasa nakausap natin? Amen po, di ba? Kadalasan yan, halimbawa, nandito ako, si Brother Imo nasa labas. Pag tinawag ko si Brother Imo, alam ko nasa labas siya. Kasi kausap ko siya. Kapag may ka-video call ako, or kami katawagan ako, pag sinabi ko, hello, kumusta ka na, pre? Nasaan ka ngayon? Di ba tinatanong po natin madalas, nasaan ka? Yung asawa, yung anak, pag tinawagan natin, kinukumusta natin, nasaan sila? Ganun din po pagdating po sa Panginoon. Kung nakikinig tayo sa Panginoon, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng conversation sa Kanya, pag-ipag-usap through prayer, nalalaman natin nasa ang presensya ng Diyos. Nasa atin po ba o wala? Amen po ba? Nalalaman natin kung nandyan ang presensya ni Lord. Pero kung hindi tayo makikinig, paano natin malalaman na ang Diyos, handa tayong gabayan, handa tayong samahan? Amen po ba? Kaya maraming tao sasabihin nila, nasa ng Diyos. Hindi nila maranasan. Nasa ng Espiritu at presensya ng Diyos. Eh ang tanong, nakikinig ka ba? Pinakinggan mo ba si Lord? Amen po ba? Ngayon, kung hindi hanggang ngayon, hirap pa rin tayo pagdating sa listening. Are you listening? Amen. Okay. Are you still listening? Amen. Malakas po ba ang boses ko? Amen. Amen. Hindi mo, Brother Emo? Well modulated. Okay, ayun. Rinig na, di ba? Kasi nung nawala ng mic kanina, kung hindi kayo nakikinig, hindi kayo mag-i-amen. Nag-amen kayo. Ibig sabihin, nakikinig talaga kayo sa mensahe ng Diyos. Amen. At yung mga nakikinig, ready na talaga sa changes ng kanilang buhay. Amen. Kaya nga mga lalaki, pagka-alis siya, talagang gusto niya ng changes. Hindi kami nagkikilay ha. Minsan nagpupulbo, talaga naghahawi ng buhok. Ang mga babae naman, nagkikilay, syempre, kilay slide, iniipit yung pilik mata, para tumingkad, yung lips, di ba, nagli-lipstick. Kasi gusto nila, kasi nga yung changes, maganda talaga yan. Amen po ba? Ang changes, ito po ay progress. Sabi po doon sa English Dictionary, sabi dito, replace with something else, especially something of the same kind that is newer or better. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng better sa ating buhay, sabi dito, matatagpuan natin ang Diyos kung tayo nakikinig sa Kanya. Napakahirap po niyan sa buhay natin na pagdating sa dulo ng buhay natin, para matagpuan natin yung sarili natin, na buhay tayo na walang kinilalang Diyos, na walang pinaglingkuran Diyos. Nakakapanlumo po yun, nakakapanghina, nakakalungkot. Lalo pag dumating sa time na parang sa dulo na tayo ng buhay natin, talagang sobrang nakakalungkot, sobrang nakakahinayang po yun. Kaya hanggat maaga pa, kung ikaw nagtataing ang kawali, dapat ayusin na natin, makinig na tayo. Amen po ba? Kasi po yung salita ng Diyos, hindi po natin ikapapahama, kundi ikabubuti ng ating buhay. Amen. Kaya ang pangako nga doon,
kung hahanapin natin ang Diyos, matatagpuan natin siya. Amen po ba? Kung tayo panig sa Kanya, panig din sa atin ang Diyos. At kung panig sa atin ang Diyos, sino pa yung lalaban sa atin? Sino pa yung ahad lang sa atin? Wala nang magagawa ang kaaway. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po doon sa ikatlo, kung makikinig ka, sabi doon sa letter C, hindi itatakwil. Ayan, yun po yung ikatlo. Sabi po dito sa verse 2 ulit, sabi rito, ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Ayan, yun po yung mahirap. Kaya be careful po pagdating po sa ating decision sa buhay, kasi meron din po changes na pwedeng ikasama natin. Amen po ba? Amen. Kaya maging maingat po tayo sa ating decision. Talagang hingiin natin yung laging pagsama ng banal na espiritu. Kasi baka yung changes na hinahanap natin, Lord, parang nahihirapan ako sa inyo sa paglilingkod. Tatakwil ko na lang kayo, tatalikuran ko na lang kayo. Mahirap po yun. Ang kailangan, kung nakikinig talaga tayo sa Diyos, hindi natin siya itatakwil. Amen po ba? Amen. Hindi natin siya tatalikuran. At tao nakikinig sa Diyos, hindi tumatalikod, hindi iniiwan at hindi pinapabayaan po ang gawain. Amen po ba? Amen. Amen. Ganyan din po kahit sa trabaho. Hindi tinatalikuran ng trabaho. Why? Kasi alam niya, may magandang pagbabago mangyayari. Maliban na talaga kung gusto mo na umalis. Pero kung gusto mo yung trabaho, yung ginagawa mo, amen? Hindi mo itatakwil yan, hindi mo tatalikuran, hindi mo pababayaan. Kasi ang salitang pagtakwil, ano yun pagpapabaya. Pinababayaan natin. Amen po ba? Kaya tayo, kung gusto po natin na talagang lalo pa lumago sa Panginoon, yung changes maranasan natin, magkaroon ng sabi nga, something new, yung best version mangyari sa ating buhay, kailangan maging matalas tayo sa pakikinig. Imagine, pag may mga conference, kapag may mga pagtitipon, ang laging blessed po doon yung mga nakinig. Kaya pag alis, tanungin mo, magtanungan kayo, sabihin nyo, ano ang sabi nung speaker na ganito? Ano daw yung, alam mo, magsalita kayo ng konti, pag gusto mo sa kanila, doon mo mahuhuli kung talaga nakinig. Minsan sabihin ko, hindi ko na rin tanda eh. Sabi, hindi ko rin tanda. Ano nga uli yun? Diba? Pero yung mga nagtatanong, pero hindi ko masyado naiintindihan. Ano nga yun? Mabuti po yun. Pero ang masama, hindi mo na nga naiintindihan, hindi ka pa nagtanong. Ibig sabihin, talagang hindi mo talaga gusto makinig. Amen po ba? Amen. Kaya huwag po natin mabaliwalay ng pakikinig. Alam niyo po, pagdating sa pakikinig, napakarami pong nagbago ang buhay. Amen. Maraming na-promote, maraming pinagpala, at maraming ginamit ng Diyos dahil sa pakikinig. Amen po ba? Amen. At marami ding nakaligtas dahil sa pakikinig. Pero dahil sa pastigasan ng ulo, ayaw makinig, marami na pahamak, marami na pariwarang buhay. Kaya mga anak, ulitin ko po sa inyo, makinig po kayo sa inyong mga magulang. Kung ano sinasabi nila, pakinggan po natin. Amen. Amen po ba? Kaya tayo mga magulang, kung ano sinasabi ng Diyos, kung ano sinasabi salita ng Diyos, kung ano sinasabi ng ating pastor, pakinggan po natin. Amen. Makakatulong po yun para sa ating pamilya. Amen. Kasi ang mga leader naman po, hindi po yan magtuturo na ikasisira ng ating pamilya. Amen. Ang ituturo niya, ang sasabihin niya, yung ikatatatag pa natin ng pagsasama. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya tayo, kung gusto pa nating matutunan, maranasan yung sinasabing changes. Sabi po doon sa ikalawa, sabi po doon sa number 2, kung magtuturo ka. Sabi po doon sa verse 3, basahin ko po, matagal na hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Wala pa rin nagtuturo at wala rin kautusan. Ito po yung nakakalungkot, ano? Kaya pala walang changes. Walang nagtuturo. Hello, wala pa ng changes kasi wala pa na nagtuturo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ano po ang nangyari? Gagawin ko yung gusto ko. Amen po ba? Ibig sabihin lang doon na nakikita po natin, parang mga tao nagiging makasarili. Walang gusto magturo. Walang gusto magbahagi. Eh, yung gagawin natin, di kanya-kanya tayo. Amen po ba? Kaya pala ayaw magkaroon ng changes sa mga tao. Ito yung malaking problema talaga. Sabi nito, matagal lang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Wala pa rin nagtuturo at wala rin kautusan. Kaya walang first version ng ating buhay kasi wala nagtuturo. Kaya
Sabihin mo sarili mo, kaya pala hindi ako nag-i-improve, lumalago, kasi wala nagtuturo sa akin. Amen po ba? Kaya kung gusto nyo mag-improve, humanap ka na magtuturo sa'yo. Amen po ba? Hindi pwedeng, wala nagtuturo, hindi okay lang, bahala kayo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan tayo rin, tayo yung humanap ng changes sa ating buhay. Hanapin natin sa Panginoon. Ang Panginoon naman di tayo pababayaan, bibigyan niya tayo ng magtuturo. Ang problema nga, paano na kung wala nang humahanap, di ba? Kung wala nang humahanap sa leader, wala na. Kaya tayo po mga cell member, hanapin natin ang ating leader. Kung nagtatago yan, palabasin natin. Baliktarin natin. Hindi pwede si leader, tago ka ng tago. Samahan mo ako, turuan mo ako, isang group mo ako. Di ba? Amen po ba? Pag sinabi ng cell leader, busy ako, tayo na pumunta. Puntahan natin sa bahay, walang kawalayan. Amen. Kasi ang mga cell leader, nakakawawa naman eh. Sila yung pupunta sa bahay, siya yung hulihin ka niya para maselfrupan lang, masyaran lang. Baliktarin naman natin. Gulatin natin. Amen po ba? Kung gusto natin ng changes sa ating buhay. Amen po ba? Kasi hindi po talaga magkakaroon ng pagbabago kapag wala nang nagme-mentor sa atin. Kaya napakahalaga po nun. Kaya yung pong ginawa ni Jesus Christ sa pag-mentor dun sa 12 apostol, napakahalaga po nun. Kung wala si Jesus Christ, hindi niya din naturuan yung kanyang hindi niya na-mentor yung 12 disciples, baka wala tayo rito ngayon. Amen po ba? Kasi sila yung nagpalaganap, sila yung nagtuloy ng sila yung nagtuloy ng mensahe ng kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ko doon sa letter A, kung magtuturo ka, sabi doon, ano ba ituturo natin? Ituro natin na sumamba sa tunay na Diyos. Why? Sabi nito, matagal lang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Ibig sabihin, kung matagal lang hindi sumasamba sa tunay na Diyos, ibig sabihin, meron palang sinasamba sila, pero hindi tunay na Diyos. Yun po yung nakakalungkot. Kaya dapat titingnan natin ang sarili natin, ang pamilya natin. Yung pamilya, kung matagal nang walang sinasambang tunay na Diyos, yung ba sarili ko, sumasamba na ba sa tunay na Diyos? Alam niyo po, kahit po tayo, pwede natin turuan ang ating sarili. Turuan natin, kung matagal na tayo hindi nagbabasa ng Bible, nagjo-journal, turuan natin ang sarili natin. Kaya po ba yun? Amen. Kaya yun. Amen po ba? Amen. Kung yung pamilya natin, walang kinikilala ng Diyos, ituro natin, sabihin natin. Alam niyo po, isang pakto, hindi naman kami nag-argue, si inay, nung nakarang araw, sabi niya, untik na daw siya mamatay. Sabi ko, bakit? Eh sabi niya, ayun, sinusumpong siya, lahat, sikmura, yung puso, kasi may sakit sa puso. Pag yung buong pakiramdam niya, parang sabi niya, parang malalagot na hininga niya. Noong time na yun daw, naalala niya yung mga kapatid niya, magulang niya napatay na, tinawag niya daw, sabi niya daw, wag niyo muna ako pupunin, wag niyo muna ako sunday ako mamatay. Eh sabi ko kay inay, ay talaga palang mamamatay kay inay. Ganun po kami mag-usap, baga parang, gusto ko kasing imulat yung niya, pero hindi naman para sabihin ko, sige mamatay ka na, hindi naman. Sabi ko, talaga palang mamamatay ka? Sabi niya sa akin, bakit naman? Eh kasi sa dinami-dami nang tatawagin mo, bakit hindi mo tinawag si Kristo? At tinawag mo yung patay, paano pa kailang nila sa'yo? Sabi ko gano'n, ginawa ko po talaga. Kasi, nung nakausap ko sa inay, nabasa ko na to. Eh sabi rito, matagal lang hindi tumatawag sa tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ay yung tinawag ni inay, hindi naman tunay na Diyos. Sabi ko, wala nang pakialam sa'yo kasi patay na yan. Sino ba yung may kakayahang magligtas? Yung mga namatay na? O si Kristo na ating Diyos? Sabi ko, pag hindi mo tinatawag si Kristo, ibig sabihin, hindi ka nananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Yung mga ayaw sumamba, ayaw sumampalataya, ayaw maniwala. Pero sabi niya, hindi, naniniwala naman ako, nagpe-pray ako araw-araw. Uy, bakit hindi si Kristo ang unahin mong tawagin? Bakit dadaan ka pa kung kani-kanino? Di ba? Kung pwede ka naman mag-direct sa ating Panginoon. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Kaya ako, nagkaroon po ako ng eagerness na makausap ko si Ned, saka ito mabasa ko. Talagang sabi ko, kailangan talaga ng changes sa aking pamilya. Kailangan ng changes sa inyong pamilya. Amen. Amen po ba? Amen. Ito po yung pakanaisip po natin. Hindi pwede na tayo lang. Hindi pwede na sarili lang natin. Kaya yung mga anak natin ngayon pa lang, turuan na natin na magkaroon ng changes. Yung galing sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung mindset nila, dapat talaga maturuan na natin. Paano sila magsalita, kumilos, maituro na natin yung tama. Kasi po, bakit kailangan natin sumamba sa tunay na Diyos? Bakit kailangan natin ituro yan? Para mga tao hindi maligaw, hindi madaya ng kaaway. Amen po ba?
Eh pag ang tao, nakarinig na, thank you bro, nakarinig yan, sabihin ito, nakapagpagaling daw, tinawag si ganito, kung sino mang tinawag, bumalik, ang problema, doon na mapupunta yung kanyang pananampalataya, yung kanyang paniniwala. Pero hindi nare-realize ng tao, hindi naiisip na ang tunay na may kakayahan lang magpala, magpagaling, mag-ingat, walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Amen. Sabi ko nga, sabi ko sa sarili ko, nung nakausap ko si Inay, nung tapos ng usapan namin, sabi ko, bingi ba ang Diyos para hindi niya marinig kung tatawag ka sa Kanya? Bakit idadaan mo sa ibang tao? O bakit idadaan mo sa wala namang kakayahan? Amen po ba? Amen. Si Lord ba busy? May kailangan ng representative? Hindi po. Ito po yung matindi sa Panginoon. Hindi ka pa nagsasalita, naririnig na niya. Amen. Hindi ka pa kumikilos, nakikita niya na. Amen po ba? Ganun po katindi yung ating Diyos na buhay. Tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ito po yung dapat nating ituro. Kanina po. Kasi kung hindi, patuloy at patuloy po maliligaw ang tao talaga. Imagine, nakakalungkot po yung sitwasyon ng Israel. Matagal na pala. Wala man lang nagpusa sa ating kaya. Kaya sabi ko, matagal nang wala sumasamba sa tunay na Diyos sa aking pamilya. Ilan lang yung sa family namin. Dapat magpusa na talaga kami, ng kapatid ko. Kung dati naiilang kami, ngayon kailangan sabihin natin, ano yung katotohanan? Kasi baka dumating yung time, mahuli ang lahat. Amen po ba? Amen. Kaya unti-unti, parang in-inject ko sa aking sa kainay. So, ang maganda, naging healthy na ngayon kasi hindi na naging argument. Hindi katulad noon, argument talaga yung nangyayari. Diba? Kaya salamat sa Panginoon dahil unti-unti, talagang nagiging maayos. Nagkakaroon na ng changes. Amen po ba? Amen. Ang nasabi na lang po niya doon sa dulo, opo, pastor. Sige po, pastor. Sabi niya gano'n. Yun po yung nasabi niya. Hindi katulad dati po na talagang, way back 2018. Talagang nagalit siya lang. Nagalit sa akin. Kung ano pa na napatatay mo, yun ang sundin mo. Huwag ko na pakilaman ako, sabi sa akin. Amen po ba? Sabi doon sa ikalwa, kung gusto po natin sa letter B, kung gusto natin na magkaroon ng pagbabago, sabi dyan, mag-train ng mga leader. Ito po, pakinggan nyo mabuti ito sa 3B. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Wala pa rin nagtuturo. Galaw-galaw mga leaders. Amen. Galaw-galaw po tayo. Baka matagal na tayo palang hindi nagtuturo. Graduate tayo na schooling. Nakapag-schooling tayo. Hindi man natin natapos, may kakayahan pa rin magturo tayo, mag-share, magkwento. Hindi natin nagagawa. Imagine, ito po yung matinding rito. Sabi nga banta. Ito po yung malaking banta po dito. Pagka hindi tayo nag-train ng mga leaders, alam niyo po yung mangyayari? Mauubos po ang leader kasi lahat tayo tatanda, mamamatay tayo. Ang mangyayari yung next generation, wala na namang sasamba. Darating na naman yung sabi rito, matagal na hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Amen po ba? Gusto po ba natin mangyari uli yun? Maulit? Dapat hindi na mangyari kasi sa atin pa lang, gawin na natin yung movement. Yun po yung changes na gusto ng Panginoon. Magkaroon tayo ng movement. Amen po ba? Amen. Nakakalungkot kung tayo, talagang nagsakripisyo tayo ngayon, tapos darating ang time, maubos. Hindi naman pwede, Kasi ang Diyos, alam ko, hindi rin siya papayag. Kaya nakakalungkot, darating nga ang time na pwedeng lumihis ang tao sa paglilingkod. Grabe, inuulit-ulit ko po itong verse 3 na to. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel, wala pa rin nagtuturo. Ang tagal na, ano ang ginagawa ng mga leaders? Naging abala na sa pansarili nilang kapakanan, sarili nilang kagustuhan. Amen po ba? Kaya tayo, maging wake-up call po sa atin ito. Tingnan natin sa ating pamilya, sa ating paligid, sa ating cell group. Kung matagal na parang hindi na natin naituro, kalooban ng Diyos, dapat simulan na natin, huwag natin pabayaan. Amen. Kasi baka mawala, sayang naman yung ating pinaghirapan, yung ating pinagsimulan. Amen po ba? Amen. Yun po yung matinding course na mangyayari kapag hindi tayo nakapag-pray. Ibig sabihin, talaga matagal lang nalulungkot ang Panginoon kasi matagal nang walang kumikilos sa Israel. Walang leader na nagtuturo. Yun lang pala yung kailangan para magkaroon ng pagbabago. Dapat may mga leaders. Amen po ba? Kasi hindi kaya na isang leader lang. Kung ang sukol, bahala si Tatay Benji, siya lang mag-isa,
may hirapan sa Tatay Benji talaga, hindi niya kakayanin. Hindi pwede mag-cell group siya rito, mag-cell group doon, lahat na cell group kanya. Siya rin ang magpapaawit, siya rin ang preacher, siya rin mag-aayos ang upuan, lahat, hindi pwedeng kanya. Kailangan talaga mag-train ng mga leaders. Amen po ba? Amen. Na siya makakatulong po natin. Kaya po nagkaroon ng changes ang Sukol, kasi nga, may nagturo, may na-train ng mga leaders. Kaya nakaka-bless po dito sa Sukol, talaga may mga leaders na tumatayo, hindi mo na kailangan sabihan, utusan, talagang automatic, kumikilos talaga. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Yun po yung napakatindi. Kaya baguhin, ito po yung maganda na babaguhin po natin. Kung nakita po natin, nasumpukan natin na ang Sukol, matagal nang walang sinasampa na tunay na Diyos, matagal nang walang nagtuturo, ito na po yung sisimulan natin. Magkakaroon tayo ng movement and changes, talagang ituturo natin. Talagang darating ang time, sinasabing magiging problema ni Brother Emo, upuan, mangyayari po yan. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po doon sa ikatlo, sabi po doon, yung kalooban ng Diyos, dapat po ituro natin. Alam niyo po, may pag-asa pa sa ating buhay, may pag-asa pa tayo, kung malalaman natin at maunawaan yung kalooban ng Diyos. Gusto niyo po ba malaman? Amen. Kasi sabi po doon sa pinakadulo, wala rin kautusan. Yun po yung pinakakalooban ng Diyos sa ating buhay. Kapag nalaman ng tao kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, magkakaroon sila ng pagbabago. Magkakaroon sila ng desire sa kanilang puso, sa kanilang buhay, na tumugon po sa kalooban ng Diyos. Minautunan po ba kayo? Amen. Amen. Kaya huwag po natin yung babaliwalain. Na yung pagtuturo, pag may time lang ako, pag gusto ko lang, hindi po ganun. Kasi napakalaki po ng ating gagampanan. Yung pagtuturo po, hindi po biro. Kaya, pinaka-challenge po dyan, talagang sa una, sa ating sarili, ituro natin sa ating sarili. And then, ituro natin sa ating kapwa, sa ating pamilya. Amen. Amen po ba? Amen. Para maranasan din nila yung pagbabago. Alam niyo po ang tao, pag naranasan niya ang pagbabago, hindi na inaalis sa Panginoon. Amen. Ako dati, pinagtatawanan ko si Tatay Benji, patuturo ko lang. Tinatakbuhan ko, pinapaasa ko, pinapaasa rin po ako kay Tatay Benji, pinapaasa ko yan. Opo, pero sabi ko, wala ako, mag-OT ako dati, sabi ko nung nasa SM pa ako. Pero nung naranasan ko ang pagbabago sa Diyos, tumawa si Tatay Benji. Anong tawa? Tagumpay. Sa wakas, glory to God, di ba? Nawin po tayo. Amen. Amen po ba? Yun po yung mangyayari. Kaya nung maunawaan ko, ito pala yung kalooban ng Diyos sa buhay ko, ito pala yung gagawin niya, ito pala yung magandang plano niya. Sabi ko, bakit pa ako aalis? Nung tumatakbo ako sa Diyos, tumatalikod ako, ayaw ko makinig, wala naman mangyayari. Pero nung malaman ko, nung mabalitaan ko, ito pala yung magandang plano na inihanda niya. Sabi ko, malaki na pala yung oras sa sinayang ko, malaki na pala yung panahon na dapat sana pala iginugol ko na sa Panginoon sa paglilingkod. Eh di sana yung buhay ko nagkaroon ng kabuluhan. Amen po ba? Alam ko lahat tayo gusto magkaroon ng kabuluhan ang ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po dun sa ikatlo, magkakaroon lamang, ito po yung pinakamatindi. Yung changes, mangyayari po yan kung kikilos ka. Ayan. Sino po rito yung mga gustong kumilos? Taas po ang kamay? Amen. Lahat po tayo dapat kumilos. Sabi po dun sa verse 8, nang marinig ni Asa ang paghabahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob, inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Huda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop. Nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Ito po yung maganda. Pagkarinig niya, imagine yung number 1, nakinig siya. Yung ikalwa, tinuruan siya, anong dapat gawin. Yung ikatlo, tumugoy siya sa panawagan, kumilos agad siya. Amen po ba? Yun din po yung dapat natin gawin, kumilos din po tayo. Amen. Tingnan niyo po sa bahay. Yung ligpitin, mga platong pinggan, hindi yan magliligpit mag-isa, hindi yan maghuhugas mag-isa. Yung mga alikabok, hindi yan naalis mag-isa. Yung mga tupiin na mga damit, mga hinigaan, hindi yan kikilos mag-isa. Anong kailangan natin gawin? Tayo yung kikilos. Hindi pwedeng sabihin natin na, Scotch Brite, Joy, bahala ka na. Alis na ako. Pagdating ko, dapat nakaayos na yun ha. Gagamitin na lang pagdating. Hindi pwede tayo dapat.
Amen po ba? Amen. Tayo yung gagawa. Kaya hindi pwede na basta nag-pray lang tayo. Na Lord, gusto ko po ng multiplication sa aking cell group. Lord, gusto ko po na magkaroon ng sariling business. Ayoko na po ng trabaho, gusto ko po business. Pero hindi naman tayo kumilos. Walang pag-asa doon. Ang mangyayari, baka nagiging tamad pa tayo. Amen po ba? Pero kung gusto po natin talaga na mag-materialize yung mga ninanais natin, yung kalooban ng Panginoon, kailangan natin kumilos. Alam niyo po, natatandaan ko yun. Hanggang ngayon, daladala ko, tanda-tanda ko, sabi ng aking accounting professor, sabi niya, think like a manager, talk like a manager, and act like a manager. Napakahalaga po niya. Dapat ganyan ang kumilos, sabi niya. Kahit na nasa pinakamababa kang posisyon sa isang company, dapat kung mag-isip ka parang manager. Kung kumilos ka at magsalita parang manager. Ngayon tayo po, bilang Kristiyano, kahit tayo, hindi tayo primary 12, wala tayong sa mataas na, sabi ngayon, matatawag na posisyon, hindi pa tayo napopromote. Alam niyo po ang good news, pwede po tayo mag-isip bilang primary 12, para ding pastor. Amen. Pwede rin po tayo magsalita at kumilos sa parang pastor. Amen po ba? Amen. Yun po yung magandang gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya mapapansin po natin, talaga yung iba, talaga kung kumilos parang primary 12. Kung kumilos, talaga parang pastor, kahit hindi pa pastor. Amen po ba? Amen. Kaya yun po, napakahalaga po dito yung pagkilos. Huwag po natin babaliwalain. Masasayang ang ating napakinggan, masasayang yung mga itinuro sa atin kung walang pagkilos tayong gagawin. Imagine, agad-agad, yung sinabi rito, sabi ko sa letter A, alisin ang sagabal. Why? Sabi po doon, nang marinig ni Asa ang pahayag ni Azarias, na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob, inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Huda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan. Ayun. Yun po inalis niya agad lahat ng sagabal. Ano ba yung sagabal? Yun po yung mga hadlang at balakid para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Amen po ba? Lahat po yan, Diyos-Diyosan, lahat ng mga bagay na nagiging hindrances natin para makapagpatuloy, yan po yung sinasabi dyan na sagabal. Kailangan natin kumilos. Pansin ko sa mga kabataan ngayon, ano ba yung sagabal? Kaya hindi magawa yung assignment. Cellphone, gadget, social media. Amen po ba? Or yung mga movies, isang episode na lang. Baka isang episode, inabot ng alas 4. Amen po ba? Nangyayari po yan. Ito, nangyayari din sa akin yan nung bagong ng pandemic. Nanonood ako ng cartoons, Naruto. Sabi ko, isang episode na lang. Pagtingin ko, alas 3. Sabi ko, yari ako nito bukas. Maghahatid ako kay Lian. Nung ako'y ginising, talagang ako'y lutang na lutang, sakit sa ulo. Ba't natulog ako alas 3, pinagising ko na alas 6. Ang hirap. So yun po yung mga sagabal talaga. Eh, pansinin niyo po ito. Kung ikaw sa buhay, mayroong sagabal, kailangan po natin tanggalin. Kasi hindi tayo mag-i-improve talaga. Gusto mo matuto ng isang high-paying skill, tanggalin mo yung sagabal, yung mga bawasan mo yung mga oras mo na nilalaan mo sa hindi naman mapakikinabangan in the future. Na hindi naman mapakikinabangan sa realidad ng buhay. Amen po ba? Kung pansin mo na yung cell group mo parang nagkakaroon ng problema, bawasan mo yung mga sagabal. Kasi baka ang problema, kaya yung cell group natin talaga hindi maka-move forward, may mga sagabal sa atin. Amen po ba? Amen. Dapat nating aalisin. Kasi nga, ang mangyayari doon, yung mga sagabal na yun yung nagiging sanhi na maging Diyos-Diyos na talaga. Mas pinapahalagahan natin, mas binibigyan natin ng oras, atensyon, kaysa doon sa mas mahalagang bagay. Kaya natutuwa ako sa Panginoon, talagang araw-araw binibigyan niya ako ng matututunan. Sabi ko, kung noon ko pa ito natutunan, high school pa lang ako, sabi ko, malaking-malaki yung pagkakaiba siguro ng yung 10 years, sabi ko, nung doon na dumaan. Amen po ba? Kasi hindi lang basta spiritual yung tinuturo sa akin ni Lord. Sabi ko, ang tao pala, pagdating po sa sa mga, kung gusto niyo palang mabilis umita ng malaki, ang aralin niyo, high-paying skill. Huwag kayong aaral na pang bariya, pang minimum. Ang aralin niyo, yung pang mayaman. Amen po ba? Amen.
Kasi kung ang alam mo lang gawin, pang Laguna rate, pang Calamba rate, yun lang yung kikitain mo. Pero kung kakayahan mo, pang piloto yung sahod, yung kitaan, ganun po yung magiging income mo. Amen po ba? Amen. Kung yung kakayahan mo pang cell member lang, pang cell member ka lang. Pero kung tayo maghahangad na gusto ko kahit ako cell member lang, gusto ko ang maging kakayahan ko pang seed leader, pang primary 12, pang pastor, mangyayari po sa atin kung kikilos po tayo. Amen po ba? Amen. Masyadong sagabal ang social media, ang mga online games, babawasan ko na. Halimbawa, ano lang ako, mga 30 minutes, 1 hour, yung matitirang oras, ilalaan ko na sa pag-improve ng aking sarili. Amen po ba? Alam ko po mahirap, hindi po madali yung changes na gagawin niyo. Kasi kahit po ako nahihirapan, ang daming, baga parang, sabi nga, hindi naman parang totally bumabati ko sa akin na parang wala daw kwenta yung ginagawa ko, walang halaga. Pero sabi ko kasi, yung ginagawa ko, kaya hindi agad makita yung resulta, hindi bariya, hindi katiting. Sabi ko, pang limpak-limpak. May tinatawanan lang ako, sabi ko, okay lang. Pero sabi ko, kapag once na mamaster ko ito sa kalooban ng Panginoon, may mangyayari talaga. Amen. Amen po ba? Amen. Once na mamaster natin ang cell group, may mangyayari. Amen. Amen po ba? Once na mamaster natin yung time management, may mangyayari sa atin. Bagamat tayo hindi perfecto, minsan talaga nalilate, minsan talaga parang may mga kailangan unahin. Pero kapag na-master po natin yan, alam na natin kung paano tayo gagalaw. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga mayayaman, paano sila kumilos, anong minamaster nila, yung mga alam nilang pangmalakihan, hindi sila umaano ng pangmaliliit. Amen po ba? Yun po yung naunawa ko na ibinigay sa akin ng Panginoon. Sabi ko, balang araw, ito yung magagamit ko para may mga tao ko matulungan. Nasabi ko, dati sabi ko, okay na ako sa ganitong trabaho, mag-encode, mag-print, okay na ako dyan. Sabi ko, kikipay doon naman ako, may allowance naman, kumikita naman ako, may SSS, pag-ibig, PhilHealth. Pero enough na ba talaga yun, sabi ko. Sabi ko, ano ba yung sekreto ng mga kumikita ng malalaki? Yung mayaman. Tayo kasi mayroong isang sikreto na tayo lang ay meron. Yun na yung Kristo sa ating buhay. Amen. Sa ating puso. Pero mayroon pang isang sikreto na dapat nating kunin. Aralin natin yung high-paying skill. Tandaan niyo po, maano niyo po yan. Kahit sino pong kahit sino pong tanongin niyo ng mga mayayaman, mga successful na tao, high-paying lagi. Imagine, i-compare natin. Ito, isa-isa na lang. Compare po natin. Hindi ko po minamalit ito, naranasan ko rin, mag-vulcanize. Magkano vulcanize? Halimbawa sa motor, 30 po ba? Hindi. 80 na ngayon. Sorry, outdated ako kasi 2000 ano ba yun? 2000, nag-vulcanize ako dati, 2010 hanggang 2014. So, outdated na ako, sorry. O sige, sabihin natin sasakyan na lang, 150. Ang skill ko, pag ginawa ko yung gulong, 150 pesos yung babayaran sa akin. Kukunin yung kalahati ng may-ari ng talyer, yung kalahati sa akin. Sabihin natin 70 lang sa akin o 80. 75. Yun yung skill ko. Pero kung ang kaya ko bumahak ng ulo, magtanggal ng sakit sa utak, yung halimbawa, tumor o kung ano man tatanggalin, high paying po yun. Magkano ibabayad sa akin? Halimbawa, 4 oras yung operation. Magkano ibabayad sa akin? Baka 30,000 yun. Hindi lang, 50,000, 100,000. Di ba ang mahal? Kidney transplant, magkano ang kidney transplant? Procedure pa lang. Alam ko, aabutin ng milyon or half million or milyon. Halimbawa, 4 oras lang yung transplant. Kung ako, nagtanggal ako ng gulong, nakalimang gulong ako, times 6 sa 70, magkano yun? Ilan? 350 lang. 350, 4 na oras. Pero ako, nagtanggal ako ng kidney, inayos ko yung kidney, magkano? 100,000 yung kinita ko. Nakuha niyo po ba? Amen. Ganun po. Kaya dapat matutunan po natin yun. Simula ngayon, isipin nyo na ano ba yung high-paying skill. Pag ginawa po natin yan, talagang mabibless. Kahit yung mga kasama natin sa church, matutulungan din natin. Amen. Ano ba yung mga high-value skill sa church na kailangan po maranasan? Discipleship. Yung mga training, high-value skill naman ang tawag dyan. Kasi tayo, hindi naman tayo babayaran ng Tatay Benji, nag-cell group ako, kailangan ko ng sweldo. Hindi naman pwede, Pastor, nag-cell group ako, yung cell group report ko, hindi naman. Ang magbabayad sa atin dyan, si Lord. Lord. Hindi bayad, reward. Mga kaya naman, sisigilin mo si Lord. Di ba? Yung buhay na lang natin araw-araw. Ano pa, kulang pa yung baga, sa ginagawa natin.
Doon pa lang, solve na tayo, hindi natin kayang bayaran. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi po doon sa ikalwa, baka mababa, sorry. Okay lang. Ibalik ang altar ng Diyos. Sarap naman. Amen po ba? Ibalik daw ang altar ng Diyos. Alam niyo po, sabi sa Google, an altar is a raised area in a house of worship where people can honor God with offerings. It is prominent in the Bible as God table, as a sacred place for sacrifices, gifts, and gifts offered up to God. Yun po yung altar, ano? Sa traditional natin, kami, nung ako nasa Nakarpa, di Catholic yung mga magulang ko, may altar kami, mayroong parang estante, nilagyan ng 2 ilaw, nilalagyan ng butas, mga jolene daw na parang bato, di ba? Tapos andyan yung mga imahe, yun yung altar sa amin. Pero alam niyo po ngayon, may doong, hindi na tayo mapupokus sa ganun. Why? Kasi we are the modern altar. Kasi sabi po dito, ito daw yung lugar sa house of worship where people can honor God with offerings. Sino ba yung nag-honor ngayon? Tayo yung nag-offer. Tayo yung walking altar, tayo yung modern altar. Ano yung offering sa sinasabi? Hindi yung buhay ko, yung buhay mo, offerings yung kay Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Ano pa yung altar? Yung cell group. Pwede nating tawagin itong altar ng Diyos. Why? Doon natin yung offer yung ating buhay, yung ating oras, para maturuan yung mga cell member. Kaya huwag po natin baliwalayin talaga ang cell group. Altar po yan. Modern altar po yan. Pati ang church. Modern altar. Amen po ba? Amen. Doon nangyayari yung mga sacrifices, yung mga gifts. Why? Anong gifts? Gifts of teaching. Nagtuturo tayo. Amen po ba? Hindi na yan yung literal na kailangan may plato, may prutas, iaalay natin. Hindi na. Ang pinakagusto ng Diyos na iaalay natin, yung sarili natin. Talento, yung lakas natin, yung oras natin, yung treasure, lahat, yan ang gustong iaalay natin. Kaya tayo, wag nating sayangin yung oras, yung sarili natin, wag nating pabayaan na magkasakit, wag nating pabayaan na manghina, kasi ito yung altar ng Diyos. Sabi nga sa Bible, ito yung temple of God. Amen po ba sa bagong tipan? Temple of God. Pero sabi dito sa pwede rin siya matawag na as altar. Tayo kasi yung altar ng Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. So tayo yung gagamitin, tayo yung mag-o-offer ng ating sarili para marami matuto, para marami makakilala sa Diyos. Yun yung tinatawag na pagkilos. Amen po ba? Amen. Nawa po ay nagiging malinaw po sa atin po yun. Amen. Sabi po doon sa ikatlo, ikatlo na po tayo, hikayating manumbalik sa paglingkod. Sabi sa verse 9, pagkatapos tinipon niya ang mga taga-Huda at Benjamin at ang mga nanggaling sa Ephraim, Manases at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Ayun. Yan dapat nangyayari sa ating pagkilos. Hikayatin natin. Alam ko maraming talagang yung katulad din natin na pasaway, matigas ang ulo, ayaw sumunod, ayaw makinig, pero huwag tayo magsawa, maghikayat sa kanila na bumalik sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi kahikayat natin, kahit-encourage natin, darating ang time na pag ang Diyos kumilos sa kanila ng usap, magkakaroon din sila ng pagbabago sa buhay. Kaya sinasabi nga po dito, yung sabi dun sa 9, maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Marami ang sasama sa atin, maglilingkod sa Diyos, sasama sa atin sa paglilingkod kapag nalaman nila na nasa atin ang presensya ng Diyos. Amen. Marami ang magsi-cell group, aatin sa cell group kapag nalaman nila na pinagpapala tayo ng Diyos. Amen po ba? Marami ang a-attend ng Sunday Cell Celebration sa JCLM Sokol Amen. kapag nalaman nila na ang Holy Spirit talaga nananahan sa atin. Amen. Amen po ba? Kaya ma-excite po tayo, changing is coming talaga. Malapit na po yan. Kaysa isipin natin ay rapture or mga end time, ang isipin na lang natin na mas magandang mangyayari kasi hindi naman natin mapipigilan yun. Yung changes na mabago mo yung iyong kaibigan, yung kapwa. Yan po ang pinakamagandang changes na ating dapat inaantay. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sabi po doon sa ating conclusion, sabi doon sa, marami po yan, 7, 12, sabi po doon sa 7,
Sabi po dito, ngunit magpakatatag kayo at huwag nang masiraan ng loob, gantimpalaan kayo ng dahil sa inyong mga ginagawa. Sabi naman po sa 12, sa verse 12, gumawa sila ng kasunduan ng buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno at papatayin ang sino mang hindi sumamba sa Kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Sa 14, pasigaw na nilang nanumpa sila kay Yahweh, nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trompeta at tambuli. Masaya ang buong Huda at sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso sila nangako sa samba kay Yahweh at ang kanilang kayang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh, nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Sabi ko doon sa verse po sa 19, hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. Yun ang maganda, no? Imagine, nung una parang nanganganib siya, pero nung magkaroon ng kasi nung una, pag mangyayari, may mga banta eh. May banta sa kanya, may banta sa kanilang lugar, sa kanilang kaharian. Pero, nung gumamit ang Diyos, ginamit niya si Azarias para sabihin yung mensahe ng Diyos, ang ginawa ni Asa, nakinig siya. Pangalawa, doon sa nagtuturo, pinakinggan niya, sinunod niya. Tapos nagkaroon siya ng pagkilos. Ang maganda naging resulta, nagkaroon po ng changes. Sabi doon sa yung letter number 1, ang changes, sabi doon, yung gagantimpalaan. Sabi doon, ituloy mo lang yung ginagawa mo. Sabi 7, ngunit magpakatag kayo at huwag masira ng loob, gagantimpalaan kayo ni Yahweh sa inyong mga ginagawa. Amen. Yan. Kaya po tayo mga leaders, mga Christian, ituloy lang po natin ang pagsamba sa Diyos ang paglilingkod, gagantimpalaan po tayo ng Diyos. Amen. Hindi po mawawala ng kabuluhan ng ginagawa natin ng paglilingkod. Meron at meron kung gantimpala tayo matatanggap. Amen po ba? Amen. Sabi sa ikalawa, magkakaroon daw ng pagkakaisa. Kasi nung time na yun, di ba, wala nang sumasamba sa isang Diyos, sa tunay na Diyos. So ang tao, kanya-kanya yan. Magulo yan. Kaya nga sinasabi doon sa 6 or 5, sabi, nag-aaway-aaway daw ang bansa, magulo, wala makapangalakan. Pero ang maganda doon sa dulo, nagkaroon ng pagkakaisa. Safe na. Amen po ba? Mahirap kasi sa isang church na magulo, away-away, kanya-kanya, makasarili, mahirap. Pero ang maganda, kapag nagkaroon na tayo ng pagbago, talaga yung pagkakaisa rito, patuloy nating mararanasan. At hindi na yan kayang alisin ng kaaway. Amen po ba? Sabi sa last, kapayapaan. Na ito yung madalas na hindi naranasan ng ibang tao. Kapayapaan sa isip, sa buhay, na talaga napakahirap. Kapag wala tayong kapayapaan, ang hirap mabuhay. Hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain. Lahat ng gagawin natin affected. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po, ito po yung makukuha natin sa patuloy nating pakikinig at pagsunod sa ating Panginoon, may kapayapaan tayo. Kahit sabihin natin kapusin man tayo kulangin, makakatulog tayo ng payapa, makakakain tayo ng payapa, makakakilos, makakapagtrabaho tayo ng payapa sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Sige, tayo po lahat itumayo.